Hindi nagtagal, nagbigay galang si Conch sa 4 na elder. Tumango si Lu Zhou nang may kasiyahan. Matapos ang seremonya, opisyal nang naging kasapi si Conch ng Evil Sky Pavilion. Ika-4 na disipulo, ipaalam mo ito sa pampito. Opo, Master. Dapat malaman ng magkakapatid na disipulo ang pag-iral ng bawat isa. Nagpatuloy si Lu Zhou, ang ikalawang bagay na nais kong i-anunsyo ay maglilinang ako sa seclusion sa loob ng 5 buwan. Sa loob ng 5 buwang ito, walang disipulo ng Evil Sky Pavilion ang pinapayagang umalis ng walang sapat na dahilan. Nalilito ang tingin ng iba. Nasa 9-leaf stage na ang Pavilion Master. Bakit kailangan pa nitong maglinang sa seclusion? Patuloy na pag-unlad. Oo, yun nga siguro ang dahilan. Patuloy na nagsusumikap ang Pavilion Master na mas mapahusay ang sarili. Masusunod, Pavilion Master. Opo, Master. Yumukod ang lahat. Hinaplos ni Lu Zhou ang kanyang balbas at tumango. Mananatili ang mga disipulo. Maaari nang umalis ang iba. Bukod sa mga disipulo ni Lu Zhou, lumisan na ang iba mula sa bulwagan ng Evil Sky Pavilion. Umakyat si Lu Zhou sa mga baitang. Inilibot niya ang kanyang tingin sa mga disipulo at sinabing, lahat kayo ay dapat magsumikap at maglinang habang ako ay nasa seclusion. Opo, Master. Natural, hindi sapat ang mga simpleng tagubay lang tulad nito. Ang mahigpit na guro ay nagbubunga ng magagaling na estudyante. Kung gayon, kailangan niyang magtakda ng mahihigpit na pamantayan para sa kanila. Paglabas ko mula sa seclusion, susuriin ko ang inyong mga cultivation base. Kung malaman kong nagpapabeya kayo, mahigpit kayong parurusahan. Nang inig ang kanyang mga disipulo, tila nagbalik ang takot na naramdaman nila noong pinaparusahan sila ng pisikal. Nanatiling nakayuko ang kanilang mga ulo, hindi nangangahas na kumilos. Sinabi ni Lu Zhou, bago lang dito si Conch. Dapat ninyo siyang gabayan. Kalabog, biglang lumuhad si Zhu Honggang. Dumiit ang kanyang noo sa sahig habang sinasabing, huwag kayong mag-alala, Master. Magsusumikap ako at maglilinang. Bago pa lamang ang munting junior sister sa lahat ng ito. Bilang kanyang senior, tiyak na tutulungan ko siya. Makakapantag kayo, Master. Hindi nakapagsalita ang ibang mga disipulo sa nasaksihan. Bagamati walang hiya ang ika-8 disipulo, talagang kailangan ng kanyang mga kalokohan sa mga ganitong mahalagang sandali. Tumango si Lu Zhou at sinabi, mabuti kung gayon. Master, bakit bigla ninyong naisip ang maglinang sa seclusion? Tanong ni Zhu Honggang. Tumingin ang iba kay Lu Zhou, may kuryosidad din. Sinabi ni Lu Zhou, kailangan ko na ba ngayong ipaliwanag sa inyo ang lahat ng aking mga desisyon mula ngayon? Agad na nagkautaw si Zhu Honggang. Hindi ko po intensyon, Master. Nagkamali po ako. Itinaas niya ang kanyang kamay at mariing sinampal ang sarili. Malutong at malakas ang sampal. Nanatiling walang imik ang iba pang mga disipulo. Dalhin agad sa akin ang mga formation vein na kinopya mula sa pulang kabaong. Tumayo si Lu Zhou at sinabing, kung wala ng iba, magtungo na kayo upang maglinang. Magpahinga kayong mabuti, Master. Yumukod ang mga disipulo. Hindi bumalik si Lu Zhou sa East Pavilion sa pagkakataong ito. Sa halip, nagtungo siya sa tagong silid. Pagkapasok, sinuri niya ito. Matapos kumpunihin, naibalik na ang tagong silid sa orihinal nitong anyo. Kumpara noon, mas matibay na ito tingnan ngayon. Naglakad si Lu Zhou patungo sa rush cushion. Ang pagkopya sa mga ito sa pamamagitan ng pagpahid sa ganitong paraan ay isang paraan. Gayunpaman, magiging lubhang mahirap ang pagpapagana sa napakaraming formation vein na ito. Ang katumpakan ng kontrol sa primal chi na kinakailangan para rito ay hihigit sa kakayahan ng isang 8-leaf elite. Bakit pumunta rito ang taong yon? Naalala niya ang payo sa huling pahina ng lihim na aklat na yon at mahinang nagbuntong hininga. Talaga bang hindi maabot ang 9-leaf stage? Hanggang ngayon, hindi pa rin niya ito mapatunayan. Maging ito man ay ang pagputol ng lotus o ang usapin sa gininto ang lotus na naobserbahan niya mula sa karanasan ni Yun Tianluo, hindi siya lubos na makakasiguro na umiiral nga ang 9-leaf stage. Tutal, hindi naman siya isang tunay na 9-leaf cultivator. Umiling si Lu Zhou upang pawiin ang mga nakakagambalang kaisipan. Walang silbing isipin ang mga bagay na ito ngayon. Nagpasya siyang mas kapaki-pakinabang na unawain ang Heavenly Writing Scroll. Ipinatawag ni Lu Zhou ang Heavenly Writing Interface. Pagkatapos, ibinaligtad niya ang kanyang palad, upgrade card. Tiningnan niya ang system upgrade card at naisip,
hindi naman siguro masasarado ang Heavenly Writing Scroll, di ba? Gamitin. Ibinigay niya ang utos sa kanyang isip. Natunaw ang upgrade card sa mga tuldok ng liwanag ng bituin at kumalat sa kanyang katawan, naglaho sa isang kisap mata. Sa sandaling ito, napansin ni Lujo na bukod sa Heavenly Writing Interface, nananatiling aktibo, naging kulay abo ang iba pang mga interface. Lumitaw ang isang progress bar sa gilid na nagsasabing, ina-upgrade ang mga pahintulot. Sa wakas, oras na para unawain ang Heavenly Writing Scroll. Naharap siya sa magugulong rune. Ang unang impresyon niya ay hindi niya maintindihan ang mga ito kahit kaunti. Tila hindi mabasa ang mga ito. Marahil dahil sa kanyang karanasan sa Human Scroll, huminga na lamang siya ng malalim bago isaulo ang mga rune maintindihan man niya ang mga ito o hindi. Ang kailangan lang niyang gawin ay kumilos na parang naiintindihan niya. Makalipas ang ilang sandali, pumasok si Lujo sa isang hindi maipaliwanag na kalagayan. Tulad noong unang beses siyang nagnilay sa Human Scroll, pumasok ang kanyang kamalayan sa isang kawalan. Walang tunog o pakiramdam, tila tumigil ang lahat. Bago pa niya namalayan, pumikit na ang kanyang mga mata. Sa mystical na kalagayang ito, lumitaw ang mga asul na tuldok ng liwanag ng bituin sa kanyang katawan. Samantala, sa mansyon ng General sa Liang Province, bitbit ni Shibuya ang mga piraso ng impormasyong nakalap mula sa iba't ibang lugar at humakbang papasok sa bulwagan. Tila nasa magandang disposisyon siya. Napansin ni Yu Zhenghai ang ekspresyon ni Shibuya at nagtanong, mukhang nasisiyahan ka, matalinong kapatid. May dala ka bang magandang balita? Tunay nga, sabi ni Shibuya. Ang unang magandang balita ay ang patriarka ng Taishu Academy, si Lin Xin, ay napatay ng pangatlong senior brother sa isang hampas lamang. Ito ang pinakamainit na balita sa cultivation world ngayon. Ganoon ba talaga katapang at kalakas ang pangatlong junior brother? Ikinwento sa kanya ni Shibuya kung paano nakipagsabuatan ang Crown Prince na si Liu Ji kay Lin Xin. Pagkatapos, nag-alok ng kanyang pagsusuri, sinabi niya, winasak ni Master ang barrier ng Taishu Academy at ang Henkyu branch. Isang magandang bagay yun para sa ating Nether sect. Tumango si Yu Zhenghai. Tama ka. Nagpatuloy si Shibuya. Ang ikalawang magandang balita ay mula sa 8 dakilang Deputy General sa ilalim ng Commander-in-Chief ng Yuzhou na si Ji Qingxing, 4 na lamang ang natitira. Inilagay ng misteryosong ekspertong iyon ang mga pangalan ng lahat ng Defensive General ng Yuzhou sa isang hit list. Kasalukuyang nasa matinding takot ang Yuzhou. Tila ito ang perpektong pagkakataon para umatake ang Nether sect. Nang marinig ang paliwanag ni Shibuya, sinabi ni Yu Zhenghai, isang dakilang bayani ang lihim na tumutulong sa akin. Kung hindi natin siya magiging kaibigan, talagang nakapanghihinayang. Nang makita ang ekspresyon ng kanyang senior brother, sinabi ni Shibuya, panganay na senior brother, bakit ka nagbubuntong hininga ng ganyan? Ang mga natatanging individual ay laging may sariling kakaibang ugali. Isa pa, pabor ito sa atin, kaya hayaan mo na siya. Magaling ang sinabi mo, pagsang-ayon ni Yu Zhenghai. Ang ikatlong magandang balita ay mayroon na tayong munting junior sister, sabi ni Shibuya. Nagulat si Yu Zhenghai. Nagtanong siya nang may pag-aalinlangan, isa na namang munting junior sister. Hindi rin ako naniwala noong una, ngunit wala akong pagpipilian kundi maniwala sa nakasulat sa liham ng pang-apat na senior brother. Iniabot ni Shibuya ang liham kay Yu Zhenghai at nagpatuloy, hindi natin alam ang tunay na pangalan ng bagong munting junior sister na ito. Conch ang tawag sa kanya sa ngayon. Kat-Anji tangi ang kanyang talento sa musika, nakakaintindi ng wika ng mga hayop, at higit sa lahat, dumiretso siya agad sa Mystic Enlightening Realm kung saan nakakonekta ang 5 sa kanyang mga aperture, at madali siyang nakakapag-ipon ng chi upang maging enerhiya. Panganay na senior brother, huwag mo akong tingnan ng ganyan. Tama, siya ang batang babae mula sa Heaven Worship Platform. Lihim na namangha si Yu Zhenghai sa gayong talento. Umupo siya, binasa ang liham, at saka nagtanong, may lakas pa ba siyang tumanggap ng isa pang disipulo sa kanyang edad? Ibinuka ni Shibuya ang kanyang mga kamay at sinabi, nakaabot na si Master sa 9-leaf stage. Marahil, nang ilabot si Yu Zhenghai, na para bang may naalalang hindi magagandang alaala. Hey, gustong-gusto talaga niyang umaktong guro sa kanyang katandaan. Sa bagay, isa naman siyang 9-leaf cultivator. Masusunod kung ano man ang sabihin niya. Conch. Sana ay kasing giliw siya ng pang-siyam na junior sister.
Ding! Dinidisiplina si Yu Zhenghai. Gantimpala. 200 merit points. Nasa meditative trance si Lu Zhou. Tila hindi niya narinig ang abisong ito, at hindi nito naabala ang kanyang pagninilay kahit kaunti. Umiling si Wuya at sinabi, "Gayunpaman, hindi mawala sa isip ko ang pakiramdam na kakaiba ang batang babaeng ito. Bakit mo nasabi yan? Hindi lang siya may talento sa musika, kundi dumiretso rin siya sa mystic enlightening realm ng walang paunang paglilinang. Maniniwala ka ba roon, panganay na senior brother?" Tanong ni Wuya. "Tunay nga, kakaiba nga pakinggan yun. Ano ang iyong pananaw, matalinong kapatid?" Naaalala ko noong bumalik ako sa Evil Sky Pavilion, pumunta ako sa silid ni Master minsan. May tulang nakasabit sa dingding. Habang sumisikat ang maliwanag na buwan sa ibabaw ng dagat, pinagsasaluhan natin ang sandaling ito mula sa malayo. Sumenyas si Wuya sa isang kalapit na tauhan. "Dalhin mo sa akin ang 4 na kayamanan ng pag-aaral." Dinala ang mga gamit di nagtagal. Kinuha ni Wuya ang pinsel at isinulat ang mga karakter sa papel. Pagkatapos, inilista niya ang mga pangalan ng kanyang mga kapwa-disipulo sa tabi ng mga ito. "Panganay na senior brother, tingnan mo ito." Tiningnan ni Yu Zhenghai ang calligraphy paper sa mesa. Yu Zhenghai, Yu Shangrong, Duan Mosheng, Ming Xiyin, Zhao Yu, Ye Changsen, Wuya, Zhu Honggang, Si Yuan Conch. Pinalibutan ni Wuya ng bilog ang kanilang mga pangalan. Kapag pinagsama-sama, binuo ng mga ito ang mga salita ng tula. Habang sumisikat ang maliwanag na buwan sa ibabaw ng dagat, pinagsasaluhan natin ang sandaling ito mula sa malayo. Hindi ko ito napansin noon. Lihim na nagulat si Yu Zhenghai sa revelasyong ito. Kaya naman hinala ko na balak talaga ni Master na kumuha ng 10 disipulo simula pa lamang sa simula, sabi ni Wuya. "Teka," itinaas ni Yu Zhenghai ang isang kamay. "Kung totoo ang sinasabi mo, bakit hindi pinangalan ng si Conch sa tula?" Sinabi ni Wuya, "Itinanong ko na ito kay Hua Chongyang. Dalisay at inosente ang batang babaeng ito. Hindi man lang niya alam ang sarili niyang pangalan." Nagliwanag ang mga mata ni Yu Zhenghai. Tumango siya at sinabi, "Posible kayang ang batang babae ay anak ni Master sa labas. Marahil itinago niya ang pangalan nito sa atin upang hindi natin malaman ang tungkol sa magulong nakaraan ni Master." Halos mabulunan si Wuya nang marinig ang ligaw na haka-haka ni Yu Zhenghai. Sinabi ni Yu Zhenghai, "Huwag mong masyadong isipin yun, matalinong kapatid. Nagbibiro lamang ako. Maswerte siya at wala sa paligid ang kanyang master. Kundi, paniguradong mabubugbog ng husto si Yu Zhenghai. Hindi estilo ni Wuya ang suran ng kanyang master ng talikuran. Naghanap na ako sa mga sinaunang kasulatan, at wala akong nakitang pinagmula ng tulang ito, maging sa mga aklat ng kasaysayan o sa mga koleksyong iniwan ng mga iskolar. Sa antas ng kahusayan ni Master sa pagtula, nagdududa akong kayaman lang niyang magsulat ng isang simpleng tumutugmang couplet. Paano niya posibleng malikha ang napakagandang tulang yun?" Nagtatakang sambit ni Wuya. Inilagay ni Yu Zhenghai ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at sinabing, "Malawak ang mundo at puno ng mga kababalaghan." Noong nasa kasagsagan pa si Master ng kanyang lakas, naglakbay siya sa 9 na probinsya at 4 na karagatan. Natural lamang para sa kanya na makatagpo ng mga kakaibang bagay o makarinig ng ilang hindi kilalang awiting bayan at iba pa. Tumango si Wuya. "Sa ngayon, iyon na lamang ang tanging paliwanag. Matalinong kapatid, ngayong pabor sa atin ang sitwasyon, pag-usapan natin ang negosyo." Walang tunay na interes si Yu Zhenghai sa tula. Sinasakyan lamang niya si Wuya. Inalis niya ang calligraphy paper sa mesa at inilatag ang mapa ng Yu Province. Isinantabi ni Wuya ang kanyang mga iniisip at tumuon sa mapa bago sabihing, "Kalahating taon. Kung gayon, kailangan nating pabilisin ang mga bagay-bagay. Naniniwala akong ngayong gabi ang ating pinakamagandang pagkakataon." Naging sorpresa ang kanyang pahayag. Hindi yun inaasahan ni Yu Zhenghai. Nagtanong siya, "Nagmamadali ba tayo? Kailangan nating sumugod kung kailan hindi ito inaasahan ng ating kalaban." Magaling. Malakas na tinapak ni Yu Zhenghai ang balikat ni Wuya. "Musika sa aking pandinig ang mga salitang yan, matalinong kapatid." Sa loob ng isang silid sa mansyon ng general sa Yu Province. Isang babaeng may matapang na tindig ang nag-aayos ng kanyang martial robe sa harap ng salamin. Nakatali ang kanyang buhok sa isang ban.
Maging ang kanyang baluti at sable ay hindi maitago ang kanyang kapansin-pansin at magagandang katangian. General G, tunay ngang katapat ka ng sinumang lalaki. Nasa iyo na ang pagtatanggol sa Yu Province ngayon, sabi ng isang tao sa kanyang tabi sa pagtatangkang purihin siya. Ang babaeng ito ang nag-iisang babae sa 8 dakilang general, si Ji Qingxing. Masungit na sinabi ni Ji Qingxing, sa tingin mo ba ay wala ng depensa ang lungsod ng probinsya? Agad na lumuhad ang Deputy General. General, kayo po ang aming sandigan. Kailangan ninyong manatiling matatag. Kalokohan. Kumunat ang noo ni Ji Qingxing at hinawakan ang kanyang sable. 4 sa aking 8 Deputy General ang bumagsak na bago pa man magsimula ang labanan. Nasa tugatog ng kapangyarihan ang Nether Sect. Paano ko sila mapipigilan? Nautal ang Deputy General, ang Chancellor ng Taishu Academy na si Xiao Ziyuan ay nagdadala ng 1,000 disipulo rito bilang suporta. Tiyak na tutulungan nila kayo, General. Tama na, ikinaway ni Ji Qingxing ang kanyang kamay. Ayaw na niyang talakayin pa ang bagay na ito. Sumapit ang gabi sa timog na tarangkahan ng lungsod. Isang dambuhala at maringal na lumilipad na karwahe ang dahan-daang lumitaw. Gayunpaman, nanatiling tahimik na parang patay ang Yu Province City. Tumingala sa kalangitan ng gabi ang mga cultivator sa ibabaw ng mga tarangkahan ng lungsod. Ano yun? Isang lumilipad na karwahe. Masyadong madilim ang gabi. Mahina ang kanilang paningin. Kinusat nila ang kanilang mga mata at idinilat ang mga ito upang tingnan muli. Biglang may bumaril na sable mula sa lumilipad na karwahe, na nagliliwanag ng isang mahinang ilaw. Pagkatapos, nagkaroon ng maningning na kislap habang agad na lumawak ang energy saber. Humagibis ito patungo sa kanila na parang isang dambuhalang pamaypay. Sa pagbaba nito, isang makapal na ulan ng liwanag ng bituin ang sumabog. Ito ang tanyag na pamamaraan ng sable, ang Great Dark Heaven Memorial, na nililinang ni Yu Zhenghai, ang Sect Master ng Nether Sect. Masama ito, narito na ang Nether Sect. Boom! Wala man lang silang oras upang sindihan ang mga beacon fire bago paganahin ang mga balista. Nawasak ng Great Dark Heaven Memorial ang kanlurang tarangkahan ng lungsod sa maikling panahon. Sa labas ng mga tarangkahan, 10,000 miyembro ng Nether Sect ang sumugod papasok sa lungsod. Umalingaw-ngaw sa kalangitan ang kanilang mga sigaw sa pakikidigma. Sakay ng lumilipad na karwahe, nakatayo si Yu Zhenghai habang nakalagay ang mga kamay sa kanyang likuran, pinagmamasdan ang labanan sa ibaba. Matalinong kapatid, ano sa palagay mo? Kamangha-mangha ang iyong pamamaraan ng sable, panganay na senior brother. Ako ay namamangha. Tumingin si Wuya sa direksyon ng Great Dark Heaven Memorial, na natigilan. Mabilis na bumuhos ang mga cultivator ng Nether Sect sa Yu Province City. Tuwing nakakatagpo sila ng mga bantay, pinapaslang nila ang mga ito. Dahan-daang sumulong ang lumilipad na karwahe, humahati na parang mainit na kutsilyo sa mantikilya. Sa itaas ng timog na tarangkahan ng lungsod, isang figure ang humalukip-kip sa madilim na kalangitan ng gabi habang nakatingin sa ibaba. Tumingin siya sa kanlurang kalangitan at umiling ng may pagkadismaya. Sayang at tinawag pa itong sable. Napakakulang sa talas at pasikat lamang. Mababa ang pinsala nito. Puro porma lamang. Nagpatuloy siya sa panunood ng labanan nang hindi nakikialam. Ito ay dahil masyadong mahina ang mga sundalong bantay. Lubhang marupok ang mga ito. Hindi niya talaga maatim na patulan ang mga ito. Makalipas ang ilang sandali, napansin niya ang halos 1,000 tao na lumilipad patungo sa kanya ng pangkatan. Marahil dahil nakalutang siya sa isang tagong sulok ng kalangitan, kasama pa ang kanyang berdeng kasuutan at ang madilim na gabi, tila hindi siya napansin ng mga ito. Itinaas ng pinuno ang kanyang kamay. Chancellor, ano ang dapat nating gawin ngayon? Iwasan muna natin ang pakikipaglaban sa ngayon. Gagawa tayo ng ibang daan at aalis sa Yu Province. Pagkatapos, maglulunsad tayo ng sorpresang pag-atake sa Jing Province. Tumango ang iba. Hindi ko inaasahan na ganito kalakas si Yu Zhenghai. Isang matalinong desisyon ang pag-iwas sa kanya. Ilang mga elite ng Nether Sect ang nakatalaga sa Liang Province upang magbantay laban sa iba pang mga sekta. Sina Yu Zhenghai at ang iba pa ang personal na nagbabantay dati sa Jing Province. Ngayong naglunsad sila ng malawakang pag-atake, natural na naiwang walang bantay ang probinsyang yun. Winasak ng kontrabidang si Wan Ji ang ating Taishu Academy.
Kailangan kong makapaghiganti. Sa sandaling ito, isang tinig ang umalingaw mula sa itaas ng mga cultivator. Ipagpaumanhin ninyo, sinong naririyan? Nangilabot si Chancellor Xiao Ziyuan habang tumitingala. Nakita niya ang isang nakasuot ng berdeng roba na swordsman na nakalutang sa kalangitan ng gabi. Swish! Isang bugso ng mga espada ang bumaril mula sa likod ng nakasuot ng berdeng roba na swordsman. Nahati sa dalawa ang mga espada, pagkatapos ay patuloy na dumami hanggang sa mabalat ng mahahabang energy sword ang kalangitan. Hindi, isang avatar ang nagpakita. Ang avatar, na walang gininto ang lotus, ay nagpalabas ng libu-libong energy sword sa likuran nito. Diyos ko, madaling bumaon ang mga energy sword sa dibdib ng mga disipulo ng Taishu Academy. Ganap silang walang kapangyarihang lumaban. Ipinatawag ni Xiao Ziyuan ang kanyang avatar at pumailanglang ng mas mataas sa hangin sa pagtatangkang harangan ang mga energy sword. Nang itaas ito ni Xiao Ziyuan, isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Yu Shangrong. Inayos niya ang kanyang pagkakahawak sa longevity sword habang humahakbang pasulong. Isang magulong anyo ang bumukas. 5 dahon ang umikot sa talam. Bago pa man makapag-react si Xiao Ziyuan, kumikilos na ang mga dahon. Hiniwa ng mga ito ang kanyang pananggalang na enerhiya ng may nakakamanghang talas. Sumunod ang longevity sword sa likod mismo ng mga dahon, tumagos ng diretso sa Dantian Sea of Qi ni Xiao Ziyuan. Naramdaman ni Xiao Ziyuan ang panlalamig na kumalat sa buong katawan niya. Lumubog ang kanyang puso sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa habang pinapanood ang kanyang mga disipulo na pinapaslang ng Sword Devil's Destiny. Umungal siya, isasama kita sa aking kamatayan. Sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, pinasabog niya ang kanyang Dantian Sea of Qi nang walang pag-aalinlangan. Boom! Naabutan si Yu Shangrong sa pagsabog habang bumubulusok siya pababa. Nararamdaman ang paparating na shockwave ng enerhiya, iniwasiwas niya ang kanyang longevity sword. Isang rumaragasang alon ng mga anino ng espada ang sumabog. Ang galaw ng kanyang humahampas na talam ay naulit muli. Itinuon niya ang kanyang buong konsentrasyon, inilalagay ang bawat hibla ng kanyang pagkatao sa pag-iwaswas ng kanyang espada. Kumilos siya na parang hangin. Ang lugar sa loob ng 2 metro mula sa kanya ay ganap na napuno ng mga anino ng longevity sword. Sakay ng lumilipad na karawahe ng Nether Sect, tumingin si Yu Zhenghai patungo sa kanlurang tarangkahan ng lungsod. Sa kalaliman ng gabi, hindi nila maaninag ang mga pinong detalye ng mga pamamaraan o ang anyo ng tao. Gayunpaman, imposibleng hindi mapansin ng dambuhalang avatar na yun. Isang 60 talampakang avatar na walang gininto ang lotus. Lihim na namangha si Yu Zhenghai. Hindi siya nagulat sa cultivation base ng avatar mismo, kundi sa napakabilis na bilis kung saan nagawa ng cultivator na muling maglinang pabalik sa 5-leaf stage matapos putulin ang kanyang lotus. Isa itong tunay na kamanghamanghang gawa. Panganay na senior brother, tiyak na isang energy sword yun, malamang mula sa sword elite na tumutulong sa atin, puna ni si Wuya. Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Yu Zhenghai. Dali-dali niyang sinabi, kung tunay ngang siya yun, kailangan ko siyang makatagpo. Matalinong kapatid, babalik ako agad. Pagkatapos niyang magsalita, naghanda siyang lumipad palabas mula sa karawahe. Mabilis na hinawakan ni si Wuya ang braso ni Yu Zhenghai at sinabi, panganay na senior brother, kailangan nating unahin ang mas malaking larawan dito. Sa sandaling ito, malapit ng ganap na masakop ng Nether Sect ang probinsya. Hawak natin ang kalamangan. Bagamati ang ating momentum ay parang mainit na kutsilyong humahati sa mantikilya, maraming elit ang nananatiling nakatago sa loob ng Divine Capital. Walang makapagsasabi kung kailan maaaring biglang lumitaw ang isang elite. Pagdating ng oras na yon, kung walang 8-leaf cultivator na tulad mo na nagbabantay sa linya, maaaring magbago ang takbo ng labanan. Ang 8 dakilang general at ang mga elite na naninirahan sa Divine Capital ay hindi madaling kalaban. Dahil narito ka, panganay na senior brother, makakapantang lahat. Nagpakawala ng walang magawang buntong hininga si Yu Zhenghai. Sayang naman, Hua Chongyang, narito po, Sect Master. Pumunta ka at tulungan ang ating kaibigan. Kung maaari, nais ko siyang imbitahan. Ganap kang poprotektahan doon, sabi ni Yu Zhenghai. Masusunod po, Sect Master. Tumalon si Hua Chongyang mula sa lumilipad na karawahe, kumikilos ng kasing bilis ng kidlat.
Nang walang pag-aalinlangan, ipinatawag niya ang kanyang Seven-Leaf Avatar. Nang makita ang avatar ni Hua Chongyang, natakot ng husto ang mga bantay na cultivator. Nagmadali silang tumakas sa matinding takot. Lingid sa kanilang kaalaman, hindi sila ang target ni Hua Chongyang. Dumiretso si Hua Chongyang patungo sa timog na tarangkahan ng lungsod. Sa loob lamang ng ilang paghinga, pinunit ng kanyang Seven-Leaf Avatar ang magulong alon ng hangin at primal chi. Mula sa sulok ng kanyang mata, nakita ni Yu Shangrong ang Seven-Leaf Avatar na sumusugod patungo sa kanya. Umiling siya at bumulong, nakakatamad naman. Pagkatapos, sadyang binigulan niya ang bilis ng kanyang mga energy sword. Bam! Tumama sa kanya ang marahas na enerhiya ni Xiao Ziyuan. Tumalsik pa atras si Yu Shangrong. Senior, kusang sumigaw si Hua Chongyang. Nagpakita siya ng matinding paggalang sa pamamagitan ng pagtawag kay Yu Shangrong bilang senior. Kahit na isa siyang bagong akyat na Seven-Leaf Realm Cultivator, hindi siya nang ahas na umaktong bastos sa harap ng isang Five-Leaf Cultivator na nagputol ng kanyang lotus. Sa sandaling ito, hindi pa niya nakikita ang mukha ni Yu Shangrong. Sinakyan ni Yu Shangrong ang momentum habang umaatres. Naglaho ang kanyang avatar habang lumilipad siya patungo sa kakahuyan sa labas ng lungsod. Sumigaw si Hua Chongyang, lumawak. Ang kanyang Seven-Leaf Avatar ay agad na lumawak sa pinakamalaking sukat nito, ikinalat ang pagsabog ng primal chi bago muling lumiit pababa. Tumingin sa ibaba si Hua Chongyang. Si Xiao Ziyuan, na bumagsak sa lupa, ay napigilan na. Pinagdikit niya ang kanyang mga palad, gumagawa ng ilang hand sign habang sinasabing, Xiao Ziyuan ng Taishu Academy. Tumanggi kang tahakin ng landas patungo sa langit at pinili mo sa halip na magmarcha ng diretso sa impyerno. Tila hindi pa sapat ang leksyong itinuro sa iyo ni Senior. Bam! Ilang pamsil ang bumaril pasulong at sumalpok sa dibdib ni Xiao Ziyuan. Boom! Malakas na bumagsak si Xiao Ziyuan sa lupa. Hindi man lang tinapunan ng tingin ni Hua Chongyang si Xiao Ziyuan habang mabilis siyang nagtungo sa kakahuyan sa timog ng lungsod. Sa isang kisap mata, pumasok siya sa kagubatan. Tahimik ang lahat sa kanyang paligid. Bukod sa mahihinang bakas ng primal chi na nananatili sa hangin, walang bakas ni Senior. Mabilis siya, bulong ni Hua Chongyang sa kanyang sarili habang binabawi ang kanyang avatar. Tumingin siya sa kakahuyan sa kanyang harapan at nag-atubili. Sa huli, nagpasya siyang huwag nang maglakbay ng mas malalim pa sa kagubatan. Pinagdikit niya ang kanyang mga kamao at ipinadala ang kanyang boses, malaki ang paghanga sa inyo ng aking sect master, Senior. Ipinadala niya ako rito upang imbitahan kayo sa aming quarters para sa isang pag-uusap. Handa ba kayong tanggapin ang imbitasyon, Senior? Nanatiling tahimik ang kagubatan gaya ng dati, na hindi nagbigay ng sagot. Alam ni Hua Chongyang ang kanyang lugar. Ang isang elite na may kakayahang muling maglinang sa Five-Leaf Stage matapos putulin ang kanyang lotus ay hindi mahina sa anumang paraan. Walang silbi ang paghabol sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, sinabi niya, napakahusay na kasanayan sa espada, Senior. Kasabay ng mga huling salitang yon, umalis siya ng may nakakasilaw na bilis. Nanatiling payapa ang kagubatan tulad ng dati. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Hua Chongyang sa lugar at lumutang sa himpapawid, hinahanap muli ang paligid. Wala na siya. Walang magawang nagbuntong hininga si Hua Chongyang. Tumalikod siya at lumipad pabalik patungo sa Yu Province City.